We have Save the Children Philippines Advocacy Manager, Attorney Emma Salmani. Attorney, thank you for joining us. Magandang umaga po. Naririnig niyo po ako? Yes, attorney. Yes, Attorney. Okay. Oo. Okay, so ano po ba ang reaction po ng Save the Children Philippines regarding po dito sa sinasabing ang Pilipinas ay bullying capital na po, no, in the world? Kailangan po nating tingnan muna yung bakit ba nagkakaroon ng bullying. Kasi may mga factors na nagko-contribute to bullying. Right. At itong mga factors na ito ay nangyayari, karamihan dito ay nangyayari sa loob ng tahanan. Yung pong may mga pag-aaral po na nagsasabi na ang mga magulang na nabully when they were children or were not provided with enough emotional support by their parents tends to become bullies pag lumabas sila sa loob ng paaralan. Parang isa ito na manifestation na, hey, I need your attention. Kailangan nyo akong tingnan, kailangan nyo akong tulungan. It is actually a cry for help. So kami po sa Save the Children, pinopromote po namin yung capacitating our parents and our caregivers on how to do positive parenting. Turuan po yung mga bata on how to handle stress, paano sila gagawa ng desisyon, batay dun sa mga circumstances available to them. And then malaman nila ano yung consequences ng kanilang actions. So paglabas po nila dun sa kanilang tahanan, alam nila na they do not have to seek attention from outside by doing things na nakakasakit sa kapwa nila. They can always go back to their parents at doon nila i-discuss ano yung kanilang mga stress na nadarama. Na That's right, meron silang comfort na the parents can help them address the situation. Pwede din pong maging dahilan ng bullying ay yung environment. Meron ding mga studies na nagsasabi that bullying is prevalent in public schools, especially pag malaki ang student population. Na napag-usapan na naman na isang dahilan dito, kulang talaga tayo ng guidance counselors. Right. At kung meron mang mga registered guidance counselors sa loob ng paaralan na mga teachers, dahil ang salary grade na binibigay sa guidance counselor ay mababa, they would rather be teachers so that they can move up the ladder than become guidance counselor kasi hanggang mag-retire sila, guidance counselor pa rin sila. So, yun po yung mga sitwasyon. Pwede din na nagkakaroon ng bullying, this is also supported by studies, na meron kasing discriminatory acts yung teachers, maaaring ito ay hindi nila sinasadya, but the students perceive it to be discriminatory, maaaring because of the physical condition of the student, maaaring because of the socioeconomic status, maraming bagay po yun na nagtitrigger po ng reaction dun sa bata who feels discriminated na parang eto, para hindi mo ko i-discriminate, I have to show you na I can protect myself by doing this against other children. Yes, Marami pong ano. Yeah, Attorney, I'd like to ask also, no, kasi if you look at most of the videos na naglalabasan in the recent months or at least the last year or so sa mga bullying, makikita niyo po sa mga video, karamihan ng mga estudyante around the fight or the bullying that's happening is lahat sila, imbis na i-de-escalate yung situation or awatin yung gulo, lahat sila nakataas ng telepono to record the video para magkaroon sila ng content. So I'd like to ask, ano ang impact nitong social media trying to get likes and views over how bullying is prevalent right now? Ang social media kasi, ano yan maaari siyang makatulong, maaari siyang makasama. Ang isang ano po dito kasi, itong mga bata na ito, gusto nilang mag-viral. Yung iba siguro, meron silang content where they get money. For example, may mga social media platforms na nagbibigay ng monetary value pag maraming nagla-like sa'yo. Right. So, pwedeng isa yung ano. Tapos, parang kasing meron ding mga pag-aaral na magsusupport dito na parang in our country, parang nanonormalize na rin yung ganito kasi we do not do enough steps to stop this or
yung mga social media platforms ay meron silang mga safeguards para pag may mga ganitong klaseng content, hindi na ito kumakalat pa. But unfortunately, mag-report ka, action on your report takes quite some time. And by the time na nag-act na yung social media platform, kumalat na ito, the Dami ng damage has share. been done. Correct, attorney. Tama po yun. So ano dapat gawin natin, attorney, in terms of educating in children about yung responsible de-escalating of bullying? Kasi, di ba, imbis na awatin noong unang panahon, I mean, at least during my time, pag may away, madaming umaawat. Ngayon, wala. Nakataas lahat ng phone. Opo, tama po yan. Ang isa pong from my perspective bilang isang magulang, bilang isang lola, kailangan po yung within the household, maturuan na po yung mga bata natin, matrain na po sila kung paano nila i-handle ang kanilang social media accounts. Maturo po natin sa kanila yung correct values, ano ba yung tama, ano ba yung mali. Kasi itong ganito, hindi naman ito tama na dapat ang ginawa sana ng mga bata is try to stop yung nangyayaring bullying. But instead, pinipicturan pa nila, pinapakalat pa nila, which gives the person who is bullying the other person, parang, oy, successful yung ginagawa ko. Nainganyo Wag pa. akong uti-ili. Parang Yes. ganun yung pinapalakas mo pa yung loob. So dapat anuhin ito. Yes. Ito pong ganitong sitwasyon, hindi po ito dapat inaasa lang natin sa schools. Yes. That's Yeah. right. Yes. It should be an effort of the parent, yung sa komunidad po natin at sa school, hindi po pwedeng isa lang ang Yes. mag-a-act dito. Ang protecting a child against all forms of abuses, including bullying, should be a Right. whole of community approach. Totoo. And I believe talaga na dapat merong relationship between the parents and the school when it comes to this problem. Pero kanina po, attorney, you've mentioned a lot of good points as to the factors that contributes po yung bullying sa school. One of which yung kakulangan po ng guidance counselor sa mga eskwelahan. And in fact, yesterday po sa hearing sa Senado, sabi nga daw po, they found out that 966 out of 45,000 schools, wala daw pong panel doon versus bullying. At kulang na kulang talaga yung guidance counselors. Diyan po ba sa Save the Children Philippines, meron po ba tayong mga coordination or collaboration with school when it comes to this? Nung pong meron tayong bagong batas, yung Republic Act 12080, ito yung Basic Education and Mental Health Act. Tumulong po si Save the Children in advocating for the passage of this law. And we also supported the development of the IRR. Right. So dito po sa discussion na ito, lumabas talaga ang kakulangan ng guidance counselors na we do not have enough to cater to the needs of our students. Pag sinunod mo yung ratio na, I'm not very sure if it is 5,000 is to 1 na ratio. Not very sure on the ratio. Pero if we will comply with that ratio, we do not have enough manpower. Right. So ang isang pwede sana pong gawin dito, wag nating iyasa sa schools lang yung ganito. Right. Katulad dun sa batas na bagong pasa na to, paggawa po ng mental health program sa school, ito po ay may participation ng parents, may participation ng mga bata, may participation ng school personnel, pati po ng CSOs. And yung mga CSOs, pwede silang tumulong to at least bridge the gap dun sa kanilang mga areas na nag-ooperate sila. Sa Save the Children po, meron kami ngayong programa na ini-implement namin sa Quezon City. Meron po kaming isang public high school sa Quezon City at isang elementary school. At yung isa sa mga schools na ito ay batay sa record ng DepEd, Okay, alright. medyo mataas po ang incidence ng bullying. Okay. So, ang nangyayari dito, magpo-provide ng support si Save the Children to help the school magkaroon ng baseline Right. dun sa mental status ng kanilang estudyante and the teachers. Okay. Kasi hindi naman pwede po na
Attorney? Estudyante lang. Oo. Yes. Yeah, sorry to cut you there. Mabilis na lang po kasi we don't have much time. Kayo po Opo. ba dyan po sa Save the Children, kayo po in favor dun sa mga suggestion na konpiskahin na lang daw muna yung mga telepono ng mga estudyante dahil yun nga, biniblame nilang social media dun sa mga nagiging ugali ngayon ng mga bata konpiskahin during class. Yes or no po? Depende po kung paano gagawin mo sa pagkumpiska. Sige, sige. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Save the Children Philippines Advocacy Manager, Attorney Emma Salmay. Maraming salamat po. Thank you po.